pa naikot ako sa palengke at talaga namang nahirapan ako anong pwedeng ulamin. Kaya naisipan kong magpinakbet na lang. Kasi total napakasarap naman ito. Pero bago ang lahat, ipapakilala ko muna ang mga sangkap. Mayroon tayong talong, patola, at syempre mapait na ampalaya. At syempre meron tayong madulas na okra. At syempre, kamote. At syempre, meron tayong kamatis na pampakinis ng kutis. At syempre, meron tayong pangsahog, baboy. Meron tayong mga seasonings. Ayan, magic sarap, betchin, mantika, syempre. Meron tayong bagoong, syempre, hindi mawawala yan. Tapos, meron tayong green chili pampaanghang. At syempre, tubig sa sabaw. Saan ka pa? Gina tayo mga Mariko, unahin muna natin iprito ang ating baboy o pangsahog para naman medyo crunchy siya kapag sinahog na natin sa ating pinakbet. Napakasarap at lalabas talaga ang mantika niya at lasang-lasa ito. Matapos ang ilang minuto, ayan ang ating prinitong baboy. Napakasarap, golden brown, parang lechong kawali ang peg. Pero actually, pangsahog talaga yan. Next naman guys, ilagay na natin ang ating kamote. Ayan, di ba? Isunod na natin ang mapait na ampalaya. Talaga namang makakatulong ito sa mga nagpapababa ng blood sugar. 'Di ba? Perfect. Napaka-healthy. Kahit mapait, at least healthy. Kahit hindi ka masarapan, go pa rin. So yan, inext na natin ang pampakinis ng ating mga kutis, ang kamatis. Ang namamagang kamatis. 'Di ba? Napaka-healthy niyan guys, napakasarap. At syempre, isunod na natin ang ating prinitong taba o karne ng baboy. At ayan na nga mga Mariko, gagawa na natin ng orasyon ng ating bagoong. Ihahalo natin ito sa tubig upang sa gayon, ito ang magsisilbing sabaw ng ating pinakbet na ulam. Syempre, wala namang siguro pinakbet na walang sabaw. Ayan, tumalsik pa guys. Kasi yan guys, yung mangingibabaw sa lasa ng ating ulam. At syempre, ayan na, ilalagay na natin ang ating sabaw sa ating mga gulay at sahog. For the go, at takpan na natin at pakuluan natin ito. Syempre, wag nating kalimutang sindihan ang ating kalan. Nakalipas ng ilang minutong paghihintay, kumukulo na po ang ating pinakbet. Ayan. So, hindi pa yan purely masarap pa. Kulang pa yan. Syempre, ilalagay na natin ng siling green, pampaanghang. Perfect. Ayan guys. Tapos, ilagay na natin ang ating hiniwang mga talong. Ayan, diba? Purple na purple, fresh na fresh. Diba guys? Ayan. Sakto lang pagkakalagay ko mga Mariko at takpan natin ulit at pakuluan. Makalipas ang ilang minuto, kumukulo na ang ating hindi pa lutong pinakbet. Syempre, kulang pa yan. Ilagay na natin ang ating mga okra. Ayan, napaka-healthy niyan guys. Medyo madulas-dulas sa dila. At syempre, isunod na natin ang ating mga hiniwang patola. Diba perfect? Bagay na bagay sa ating pinakbet. Gulay tayo, gulay group. Tapos, ilagay na rin natin ang mga pampalasa. Ayan, magic sarap. For the go tayo. At syempre, kaunting betchin. Ayan, para for the go tayo sa ating pinakbet. Para laban na laban ng lasa, lumalakas ang aroma. Ayan. Ayus-ayusin lang natin, guys. And then, ilagay na natin ang kaunting mantika. Ayan, kasi kailangan kasi si pinakbet actually medyo nagmamantika siya. Kasi yun talaga yung pinaka, umaarangkadang sikreto. And then, guys, makalipas ang ilang minuto, ayan, patuloy pa rin ang pagkulo at talaga namang nakakatakam. Hindi ko pa natitikman pero naglalaway na talaga ako mga Mariko. At ayan, tingnan nyo naman, konting minuto na lang luto ng ating pinakbet. So, video-videohan lang muna natin guys para naman makita nyo kung ano yung itsura niya habang kumukulo. Para habang kayo ay nanunood, naglalaway na kayo. So, ayan guys, napaka-perfect, diba? So, ayan, ready na ang ating pinakbet. Pwedeng-pwede na natin itong hanguin at talaga namang simulan na natin ang pagkain. Kasi for sure, guys, tataob talaga ang mga kaldero nila dito. So, guys, thank you very much.